Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang mga anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus at sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa sa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito'y muling nauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob nila. Babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po, bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong naparirito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy roon." Sabi ni Jesus, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at manatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo mahaba-haba po ang ating pagbasa ngayong araw na ito. At yun pa po ang mas maikling version. May mas mahaba pa po doon. Ang hindi lang po natin napakinggan sa ating ebanghelyo ngayong hapong ito ay yung kwento nung Samaritana.
Sa mga pamilyar po sa mabuting balitang ito, yung kwento ng Samaritana na tinanong at sinabi ni Jesus doon sa Samaritana na yung kinakasama mo ngayon, panigurado ay hindi ay ang iyong unang asawa. Kaya nga namangha yung Samaritana, paano nalaman ng taong ito na gayon nga ang aking kwento? Kaya nga ano ang kanyang ginawa nung malaman niya ito at napagtanto niya sa kanyang sarili, baka ito nga yung Mesiyas na hinihintay namin? Ano ang kanyang ginawa? Tinawag niya ang kanyang mga kasamahan. Kaya nga kung narinig po natin, yung narinig natin kanina, tumalon na po siya. Tinawag na nung babae ang lahat ng mga taga-Samaria doon sa lugar na iyon, papunta kay Jesus. Sa ating pagninilay po, nais ko po kayong tanungin. Pagdating po natin sa dulo ng ating buhay, paano po natin masasabi na tunay tayong nabuhay? When we reach the end of our life, how can we say that we lived? Paano tayo nabuhay? Ito po yung nais nating tingnan. Kasi maraming pwedeng isagot iyan. Lalong-lalo na nung kung naalala pa po ninyo, nung tinanong po kayo kung nasa eskwelahan o nung bata po tayo, ano ang gusto mo maging paglaki? Kaliwat kanan sagot, gusto maging guro, gusto maging doktor, gusto maging engineer, iba't ibang mga sagot. At minsan, may karugtong pa iyon, paano mo nakikita ang sarili mo pagkatapos ng 5 taon, 10 taon? Yun po yung madalas na tinatanong din po pagkatapos noon. Kung naalala pa natin yung sagot na iyon, yung binigay natin doon sa nagtanong sa atin, kamusta na po yung sagot na binigay ninyo doon sa nagtanong sa inyo? Natupad ba? Papunta pa lang doon? O nag-iba na tayo ng landas? Kasi mga minamahal na kapatid, ang nais po na ipahiwatig at ipabaon sa atin ng mabuting balita ay sa bawat paglalakbay natin, sa bawat mga pinapangarap natin sa ating buhay, nawa wag na wag mawawala ang ating atensyon sa pinakamahalaga. At sino yung pinakamahalaga? Ang ating Panginoon. Yung pagsunod natin sa kalooban niya. Kasi kung titingnan natin, oo, sa ating buhay, ano ba ang mga pangarap natin? Gusto ko po maging mayaman. Gusto ko po maging makapangyarihan. Pero kapag nakuha na natin iyon, ano na? Tapos na? Masaya ka na ba? Na nakuha mo ang lahat ng iyon? Gusto kong maging guro. Gusto kong maging doktor. Naging guro ka? Naging doktor ka? Ano na? Ano na pagkatapos? Fulfilled ka na sa buhay? Okay na ang lahat? Masaya ka na? Mga minamahal na kapatid, hindi ko naman po sinasabi na masama magkaroon ng pangarap o hindi dapat natin iniisip yung mga bagay na iyan. Wala pong masama. Pinaghirapan natin yan eh. Pinaghirapan nyo yan. Pinagsumikapan ninyo upang makamit ang inyong mga pangarap. Pero sana ang paalala lang sa atin ng Panginoon na hindi doon matatapos. Kasi kapag natuldukan na natin doon, ibig sabihin na wala na yung pagkauhaw natin doon sa pagsunod sa Panginoon. Na sa lahat ng ating gagawin, yung mga pangarap na ating mga nakamtan at inaasam at pinaghirapan ay babalik at babalik pa rin sa kalooban ng Panginoon. Kapag nilayo natin at gumawa tayo ng sarili nating plano, hiwalay sa kalooban ng Diyos,
masasabi ba talaga nating tunay tayong masaya, fulfilled, maligaya sa ating kung ano ang meron tayo ngayon? Kasi kung titingnan natin na maigi, hindi naman talaga natin lubos na masasabi kung pag tinanong kayo, ano ba yung magpapaligaya sa inyo? Ang dami-daming pwedeng isagot dyan. Pero sana, ang pinakasagot natin, lalong-lalo na ang mga deboto ng Pong Jesus Nazareno, na ang ating mga puso, mga pangarap, mga plano sa buhay, ay laging nakakapit at nakasentro sa Panginoon. Kasi kahit saan tayo magpunta, kahit saan tayo at kahit ano ang ating gawin, babalik at babalik tayo sa piling ng Diyos. Kaya nga yung lahat ng ating mga ginagawa, kahit na mahirap, yung pagpasok sa opisina, yung paggawa ng trabaho, pagpasok sa eskwelahan, lahat ng iyan ay nagkakaroon ng kabuluhan dahil sa patuloy nating pagiging tapat sa plano ng Diyos. Kaya nga minamahal na kapatid, kapag may mga pagkakataon na parang ang tingin na lang natin sa ating mga sarili ay tayo ang gagawa lagi ng sarili ng paraan, na nasa atin ang desisyon kung saan papunta ang ating buhay, tigil mo na po tayo sandali. Pagnilayan na maigi, tingnan nasaan ang Panginoon doon sa mga karanasan natin. At sa mga bawat ginagawa natin, pagsusumikap at mga plano sa buhay, huwag rin po sana nating kalimutan na yung ating mga ginagawa sa pagdating natin sa dulo ng ating buhay at kapag kaharap na natin ang Panginoon, hindi naman po tatanungin ng Panginoon sa atin, magkano ang iyong ipon? Ilan ang property mo? Ano ang pinakamataas sa posisyon na nakuha mo? Gaano ka kasikat? Ilang bansa na ang napuntahan mo? Ilan ang iyong mga anak? Ano ang napagtapos ng iyong mga anak? Sino na ba o gaano nakabigat ang iyong pangalan? Hindi naman po ganun ang tanong ng Panginoon. Ano po ang laging sinasabi, ang itatanong sa atin ng Panginoon? Paano ka nagmahal? Paano ka naging tapat sa iyong pagsunod? At sino ang iyong naakay papunta sa Kanya? Yun naman po talaga ang masasabi natin. Pagdating natin sa dulo ng ating buhay, anin natin ang pera, anin natin ang kapangyarihan, para saan pa ang iba't ibang mga bagay. Kapag tayo ay nakahiga na, tinitingnan, binabalikan ng ating buhay, babalikan natin, sino yung taong kasama ko sa paglalakbay na nailapit ko rin sa Panginoon. At kung ngayon, kung titingnan natin, ang sagot pa, parang wala pa. Ito yung muli, yung paalala ng Panginoon sa atin. Na yung sukatan ng ating pagsunod, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, ay maakay ang isa't isa pabalik kay Jesus. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin ang grasya mula sa Panginoon na wag sana tayo tumigil, tuldukan ang ating kwento sa mga bagay na may mga panandiliang kaligayahan lamang, pero maangkla ang ating buhay sa Panginoon kung kanino nagmumula ang ating buong buhay. Amen.